Ito ang kaluluwa ni Ferdinand E. Marcos Sr., na dating diktador ng Pilipinas at tatay ng presidente niyong mahilig yumahi at mag-day off. Gamit ang kapangyarihan ng kanilang 4 na alagang pusa, hinablot ako sa aking libingan ng mga walang galang na researchers ng Third World Studies Center para makabalik sa aking rest house sa libingan ng mga bayani at isang magnanakaw or LBM. Kailangan ko raw ikumpisal sa inyo ang mga personal na sikreto ko noon at ang mga kagaguhang gamit ang kalamang bayan na kami-kami lang ang nakakaalam. Eto, kakanta na ako. Pangunginawan, tusok kendeng aman, tuloy masaso, agrayo kita sa Diyos. And that means my pure heart. Oh, you're silly mood. Tell me what you said last night. Come closer to me. Pagpasensyahan nyo na kung nag-iiba-iba ang boses ko. Mahirap sumagap ng signal dito sa impyerno. Ang narinig nyo ay isa sa aking mga sikreto na gusto ko talagang maging singer. Kaso, mas magaling na singer sa akin ang aking esposang si Meldy. Kaya nahiya na ako kumanta. Pero noong makanig ko si Dobby Beams, ang pinakasikat kong kirida, gustong gusto niyang magpakanta. Salamat na lang sa awiting bayan na pamulinawin at nasatisfy ko siya. Anyway, baka kung saan pa mapunta itong usapan, simulan na natin ang pagbunyag sa mga lihim kong karunungan para makapag-LBM na ulit ako. Noong ipinanganak ako, nagawa kong kontrolin ang klima at panahon. Ako ang Ilocano at macho male version ni Storm ng X-Men. Kung ayaw nyo maniwala, eto, babasahin ko sa inyo ang sinabi ko tungkol sa akin sa isa sa mga librong pinasulat ko tungkol sa akin. Sa librong Ferdinand E. Marcos, itinadhana sa kadakilaan ni Anacleto Dizon, mababasa. Hating gabi, bumabagyo, parang ibinubuhos na tubig ang ulan. Umaangil ang hangin. Sa isa sa malalaking bahay sa Sarat ay patuloy na nagdaramdam ang isang babae. Walang ibang gumaganap na hilot o kumadrona kundi ang kanyang asawa. Kinaumagaan ay hindi pa rin nanganganak ang babae, ngunit tumigil ang malakas na ulan at hangin, parang nakiraan lang ang bagyo. Sa ganap na ikapito ng umaga ay maaliwalas na ang langit. Noon isinilang si Ferdinand, Setyembre 11 taong 1917. Ako si Storm, bago pa si Storm. Ako si Ferdinand, ang Ilocanong low pressure area. Pero start lang yan. Kaya ko ring maging invisible. Parang yung anak ko lang na di makita kapag may crisis. Bakit ako nagiging invisible? Dahil mayroon akong anting-anting. Alam nyo ba kung kanino galing ang anting-anting ko? Kay Gregorio Aglipay, revolusyonaryo
unang Obispo Maximo ng Iglesia Filipina Independiente. Hindi yung Iglesia ni Cristo ha, pero friends din naman kami ng mga Manalo. Eto, magbabasa na naman tayo ng sinulat sa isang librong pinasulat ko na natural, tungkol na naman sa akin. Tatawag ako ng kasama kong demonyo para basahin ito sa inyo. Kabsat, basa! Ferdinand's maternal grandfather, Fructuoso Edalin, had followed Aglipay during the revolution's final guerrilla phase, and Ferdinand's father had been supported by the Aglipay faction in the National Congress for 2 terms under the American occupation. Ferdinand's aunt Antonia, a noted poet in the Ilocano tribal vernacular, had given Aglipay the land for his most imposing church. As a reward to these loyalties, the legend says, Aglipay, before he died, gave his magic talisman to Marcos to protect him during the Battle of Bataan, making an incision in Ferdinand's back with his own hand to insert the amulet. Ano ba itong binaon sa likod ko? Ano ang nagagawa nito? Kabsat, basa ulit. It is a sliver of petrified medicinal wood. Among its virtues, it permits its holder to disappear and reappear at will. It has other supernatural attributes, one of them being that under some circumstances, the use of it can restore the dead to life. Kung di dahil sa anting-anting ko, mas marami pa sana ang namatay sa Bataan noong World War II. Ingleserong demonyo, tapusin mo na! They would kid him about it, for he denied possession of the potent charm. He preferred to be acknowledged for his own ingenuity, not for the intervention of magic forces. Selected to patrol with him, the men would rub his back each in turn, a superstitious gesture. But several who did not participate in this ceremony had not returned. The rest, shaking their heads at their own credulity, would comment, "You see, he has it in his back. It works." The story spread throughout Bataan. Ang inyong napakinggan ay mula sa librong For Every Tale a Victory ni Heart So Spence. Si Spence, binayaran ko ng $15,000 para isulat para sa akin ang mga kasinungalingan ko tungkol sa sarili ko. Ang sweldo ko lang noon bilang senador ay 7,200 pesos kada taon. Patunay lamang na magaling akong magnanakaw. Magaling ako sa math. Liban sa taglay kong anting-anting, matibay rin ang paniniwala ko sa yoga. Sa patulang talambuhay ko na sinulat ni Leticia S. Guzman Gagelonia na may pamagat na Hamon sa Kagitingan, Marcos ng Silangan. Ito ang nasusulat na pinapaniwalaan ko naman kasi nga tungkol sa akin. Nasaan ang makatang demonyo dito? Basa! Sa mura niyang gulang si Ferdy nag-aral na disiplinahin ng kanyang isipan. Ang balitang yoga ay pinagsanayan, dunong na sa digmay pinakinabangan. Matibay, malakas ang kanyang isipan, nadadaig nito ang kanyang katawan. Kung ano'y utos ng kanyang isipan, ito'y nasusunod ng walang sagabal. Kahit siya'y gising at diwa ay buhay, nailalayo niya ang isip sa katawan. Nakapag-aanyo siyang isang patay, natutulog siyang hindi gumagalaw. Dahil pa rin dito sa dunong na taglay, minsang sa buhay niya ay naging kailangan mag-alis ng isang sugat sa katawan. Laman ay hiniwa, walang naramdaman. Pambihira talaga ang isip ko. Nakakabilib. Kayang kontrolin kahit ano. Again, let me quote myself to you from my August 8, 1987 Playboy interview. I am not superstitious, but I do believe in clairvoyance. I believe in extra sensory perception,
I believe in telepathic messages. Kaya nga dahil diyan, kahit nandito na ako sa impyerno, nakontak pa rin ako nitong mga taga Third World Studies Center. Now, in closing, let me tell you this. Totoo ito. Galing ito sa isang speech ko noong 1966. The true revolution, the revolution that is perpetual, for it constitutes the continuous mobility of elements within our society as in every democratic society, is the revolution which allows those who belong to the lower classes to rise up by sheer competence and by the development of their God-given faculties to rise up into positions of leadership. Accident of birth shall not determine nor demean the ultimate achievement and attainment of man, nor prevent him to rise up. And those who are now at the top of the social class can go down only by virtue of the weight of incompetence, of abuse, and lack of dedication. Sa madaling sabi, babagsak ang mga hindi naniniwala sa anting-anting at papalitan ng mga gaya kong may pambihirang galing. Ano pa nga ba ang maging isang diktador, kundi ang maging pinakamagaling sa lahat, at ang lahat dapat sumasang-ayon sa katotohanan na ito. Nagawa-gawa ko lang dahil ako nga ang dakilang diktador. On that note, kantaan ko ulit kayo. Panginoon, tusok kang tenga tumasaso, agay ka sa Diyos. Come closer to me. Sa pagpapatuloy ng podcast na ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Napalayas na po namin si Ferdy at nakabalik na po siya sa impyerno. Hindi po totoong tinawag namin siya para sa podcast na ito. Talagang dakilang sinungaling lang po si Apo. Marami po talagang napaniwala si Ferdy tungkol sa mga kakaibang kakayahan niya. Ikumpara naman nga kasi siya sa mga presidenteng nauna sa kanya. Si Quirino, Ilocano, nakulong sa Fort Santiago noong giyera. Si Magsaysay, leader ng mga gerilya, inapo pa ng mga lumaban ng revolusyon. Si Garcia, pinanindigan ng pagiging nasyonalista, Filipino first daw. Si Macapagal, bar top notcher at scholar. Si Ferdy, di lang lahat yun, kunwari. May superpowers pa. Kaya nga lapit ng lapit sa kanya ang mga tauhan niya noon. May kakilala raw silang ganito at ganyang psychic o manggagamot. Gusto raw ba siyang dalhin sa palasyo? May mga ganyang membro ng militar at staff sa palasyo. Sa may ilang taon habang nasa Malacanang, numero 1 sa puso ni na Ferdy at Meldy si Bionic Boy. Ayon sa librong America's Boy ni James Hamilton Patterson, si Defense Undersecretary Carmelo Barbero ang nagdala kay Bionic Boy sa mga Marcos. Ulilang bata si Bionic Boy nang matagpuan ni Barbero. Pero kinakitaan ng bata ng mga kakaibang kapangyarihan. Sa pagtingin lamang sa kanyang palad, kaya niyang basahin ang laman ng isang libro nang hindi ito tinitingnan at habang binabasa ang nasabing libro ng ibang tao. Sa isang makapal na salansan ng mga papel, kaya niyang patagusin ang kanyang sulat kamay sa papel na nasa pinakailalim habang ang sinusulatan niya lamang ay ang papel sa pinakaibabaw. Nagagawa niya rin daw na pagganahin ang laruang telepono ng parang tunay. Nagamot niya rin daw di umano ang tumor sa tumbong ni dating Pangulong Ronald Reagan sa Amerika. Mahusay rin siyang manghuhula. Sa piling ng mga Marcos, pinangalanan si Bionic Boy na Ronald Marcos. Sa librong Inside the Palace ni Beth De Romulo, sinabing kaya ganun na lang ang pagkukup ng mga Marcos kay Bionic Boy ay dahil minsan niyang nailigtas si Bongbong Marcos sa tiyak na kamatayan.
Noong Setyembre 15, 1978, sasakay dapat si Bongbong sa isang presidential plane papuntang Maynila galing Lawag. Kaso sabi raw ni Bionic Boy kay Ferdy, kailangan bumaba ni Bongbong. Bumaksak ang eroplanong sasakyan sana ni Bongbong. 33 ang namatay. Sa pananatili ni Bionic Boy sa Malacanang, naging kapamilya na rin siya ng mga Marcos. Mom and Dad ang tawag niya kina Ferdy at Meldy. Kasama siya ng pamilya Marcos saan man sila magpunta. Ginawa siyang personal na anting-anting ng mga Marcos. Ginamit at ipinagamit si Bionic Boy ng mga Marcos, lalo na ang kanyang galing sa panghuhula. Lumalapit sa kanya ang mga crony ni Marcos para malaman ang kanilang kapalaran sa negosyo at politika. Subalit nung hinulaan niya ang pagbaksak ng mga Marcos, sinipa na siya sa palasyo. Pumunta ng Amerika si Bionic Boy at nakilala na siya sa pangalang Ronnie Joaquin. Si Presidential Assistant Victor Netuda daw ang nagrekomenda kay Marcos na imbitahin si Olaf Johnson sa Malacanang. Ayon sa isang desisyon sa korte sa Hawaii, sabi ni Johnson, kasama sa kanyang mga psychic powers ang telekinesis, clairvoyance, telepathy, and the power to dematerialize objects with his mind. Ayon kay Charles McDougald, natipuhan daw ni Marcos si Johnson dahil may reputasyon daw ang huli bilang psychic na nakatulong sa paghahanap ng tagungiman. Sa mga papeles na naiwan ng mga Marcos pagkatapos nilang masipa sa palasyo noong 1986, may mga sulat galing kay Colonel Ernesto Tan, na nagsasabing ang asawa raw ng kanyang kapwa militar ay sinabihan ng Birhen Maria kung saan matatagpuan ang spiritual oil sa Palawan na makakatulong daw sa economic recovery ng bansa. Kailangan daw nila ng permiso ni Marcos para mag-drill. Umanib daw kasi si Tan sa mga espiritista dahil napagaling nila ang kanyang anak. Sabi rin daw ng mga espiritista sa kanya, ayon sa Holy Spirit, si Marcos ay chosen by God Almighty to carve the destiny of the Philippines. May mga mas OA pa riyan. Mala-Diyos na ang naging turing kay Apo Ferdy. Nariyan ang grupong tinatawag na Gold Eagles, na noong 1993 ay napabalitang sila ay naniniwalang si Ferdinand Sr. ay ang Diyos Ama, si Bongbong naman ang Diyos Anak, at si Imelda naman ang Espiritu Santo. Pero sabi ni Bernabe Abella, isang retiradong colonel, siya raw ang nagtayo ng Gold Eagles noong 1969 upang hilahin palayo sa mga komunista ang mga pisante. Sabi rin daw ni Abella, dahil nagtagumpay raw siya sa pagtatayo at pagpapatakbo ng isang Marcos cult, tumulad daw sa kanya ang ilang mga opisyal ng militar, hanggang nagkaroon na sila ng kompetisyon sa pinakamaraming tagasunod. Patay na si Abella, pero base sa ilang litratong makikita sa social media, namatay siya ilang taon lamang ang nakalipas na pinuno pa rin ng isang simbahan, ang Espiritu Santo Kristiyano na nakabase sa Quirino. Base rin sa mga litrato, bahagi pa rin ng kanilang pananampalataya si Ferdinand Marcos, gayon din si Jose Rizal. Maraming ang katutubong sekta o organisasyong naniniwala kung hindi man santo si Jose Rizal o Jove Rexal ay Diyos mismo o reincarnation ni Jesus. Paano ba naman? Buhay pa raw si Jose Rizal kung ano-anong kwentong kababalaghan na raw ang lumulutang tungkol sa kanya. Kung totoo ang sinasabi ni Abella, di mabibiglang may pagkakatulad o kahit continuity ang mga Rizalistang sekta at mga Marcos cult. Naniniwala sa pagiging banal o maladiyos ng isang bukod tanging katutubo at kadalas ay Trinitarian o naniniwala sa isang Diyos na may 3 persona o katauhan. Pero pwede kayang pilit o peke ang pagdugtong sa sinasambang Jose Rizal kay Marcos? Sabi ng isang scholar na si Floro Kibuyen sa isang pag-aaral tungkol sa samahang Ciudad Mística de Dios, naaalala niyang noong birth anniversary ni Rizal noong 1985 sa Luneta, may mga Rizalista raw na may dalang mga placard na maka-Marcos. Noong gabing iyon sa Intramuros, pagkatapos daw magtalumpati ni Imelda tungkol sa mga tagumpay ng bagong lipunan at kadakilaan ni Ferdinand, nagsilapit ang mga Rizalista upang halikan ang kamay ni Imelda at papurihan siya. Dagdag pa ni Kibuyen, noong binisita niya ang mga grupong ito, kasama na sa kanilang mga ritual ang pag-awit ng bagong pagsilang, ang theme song ng diktadurang Marcos. Marami pang patunay ng appropriation o paggamit ng mga Marcos sa mga kaalamang bayan o tradisyon.
Bago lumabas ang talambuhay na sinulat ni Hartzell Spence noong 1964, walang patunay na maraming nakakaalam ng tungkol sa kanyang anting-anting. Kahit ang isang biographer niya, si Benjamin Gray, na nagsulat daw ng mga unang artikulo tungkol kay Ferdinand sa Ilocano noong dekada 40, walang sinabi tungkol sa anting-anting na iyon sa isinulat niyang talambuhay ni Ferdy na pinamagatang Rendezvous with Destiny. Nandun din ang napamalitang ritual na dinadaanan ng mga sumasali sa seminar para sa programang Barangay Kawal noong dekada 70 na parang gawain ng mga sikretong samahan tulad ng Katipunan. Sabi ng isang kalakip na ulat sa sulat ni Father Joaquin Bernas sa mga pinuno ng simbahang Katoliko sa Pilipinas, sa huling gabi ng mga seminar, The participants are blindfolded and led by circuitous and confusing routes for about 15 minutes to another place of assembly. When their blindfolds are removed, they usually find themselves in a hall in which the only light comes from torches which flank a full-length picture of President Ferdinand E. Marcos and is sometimes also accompanied by a picture of Mrs. Imelda Romualdez Marcos and sometimes also by that of the mayor of the locality. In the foreground, there is a red-covered book of one of Marcos's writings, upon a decorated stand, together with some oath forms for signature. A human skull often completes the setting. After a brief exhortation, touching upon the greatness and benefits of the new society and its exalted leader, a presiding officer then begins to inform the participants that they are being inducted into the Barangay Kawal. They are then told that as Barangay Kawal, they will be sworn to defend with their lives and their total commitment the Supremo and Primer Ministro of the new society, Ferdinand E. Marcos. The participants are then enjoined to strict secrecy regarding the dramatic events of that night. And so the oaths are administered. Participants are then requested to affix their signatures to the oath forms or to the red-covered book of Mr. Marcos's writings. In some instances, they were told to sign their names in their own blood, and many do so. Then, the participants take part in burning an effigy of the old society and its evils. Imbentong kulto man o tapat na pananamantala, pananampalataya, marami nga talaga ang nahalina sa pagpapaka-espiritual ni Ferdinand noon hanggang ngayon. Halimbawa, nariyan si Nilo Tayag, dating tumutuligsa sa mga Marcos, na noong bandang duloy, naging tagapagpalaganap ng Filipino ideology, isang ideolohiya na pinaimbento ng mga Marcos sa isang think tank. Pagkatapos ng Rebolusyong EDSA, naging Bishop Nilo Tayag na siya, dating Aglipayan, pero nagtayo ng sariling samahang Filipino ideology pa rin ang itinataguyod. Mataas din ang naging tingin kay Marcos ng pamunuan ng Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines Incorporated o mga krusado. Galing din sa mga Aglipayan ang nagtayo ng sektang ito, si Rufino Magliba, na kaibigan ang turing kay Ferdinand Marcos. Para naman sa mga deboto ng imaheng Ina Poon Bato na nasa isang Aglipayang simbahan sa Zambales, kapwa deboto nila ang mga Marcos. Noong eleksyon noong 2022, sinuportahan si Bongbong ng grupong Ina Poon Bato Simbahang Naglalakbay bilang anak ni Imelda na tinatawag nilang Apo Florence at ni Ferdinand na binansagan nilang Apo Elias. Huli, kaibigan din ang tingin kay Marcos nang nagtayo ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated noong 1965 sa Dinagat, si Ruben Ecleo. Aglipayan din si Ecleo bago siya maging Divine Master ng PBMA. Isa pang nailing kay Ferdy na may kapangyarihan kuno ay si Ramon Labo Jr. o June Labo, isang sikat na psychic surgeon. Ginagamot daw niya si Ferdy noong presidente pa siya. Gamit lang ang kamay, matatanggal galing sa katawan ang kung anumang nagdudulot ng sakit nang walang paghiwa o pagbutas. Ilang beses na rin naipakitang scammer ang ilang mga psychic surgeon. Kunwari, yung tinatanggal na tumor daw, laman loob lang pala ng manok na tinago sa palad ng kunwaring manggagamot. Noong nakaraang eleksyon, ilan pang pinuno ng mga malalaking religious group ang nanawagang Marcos Duterte ang iboto ng mga kapanalig nila. Kasama na dito ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at si Pastor Apollo Kibuloy
o PACU, ang appointed Son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, Incorporated. Malinaw na para sa ilan, folk beliefs o endorsement ng pinuno ng simbahan ang nagdala sa kanilang piliin si Bongbong Marcos sa balota bilang presidente. Pero di tulad ng kanyang ama, ilang beses nang sinabi ni Bongbong na hindi siya mapamahiin. Hindi raw siya naniniwala sa lucky number 7 ng kanyang tatay. May isang grupong Rizalista rin na nagngangalang Kingdom of God na itinayo sa dapitan ni Filemon Riambonanza na nagpapatawag na mahal na hari sa kanyang mga sakop. Kasama sa paniniwala nila ang pagkakaroon ng deuterium deposit sa Pilipinas na pinagkaloob ng Diyos. Sinuportahan nila si Bongbong dahil naniniwala din siya na ang Pilipinas ang bansang pinakamayaman sa deuterium. Hindi yun totoo kung ang mga totoong siyentipiko ang tatanungin. Noong nagkaroon ng pagtitipon ang mga tagasunod ni Riambonanza at mga deuterium beneficiaries kuno, pagkatapos ng eleksyon, si Bongbong ang ibinabandera nilang guest of honor. No show ang Pangulo. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos ay naniniwala sa yaman na dala ng deuterium. Geotherium. Do you really believe that there is geotherium in our Oh, country? that's not question of people. It's been established that especially kasi yung sa malalim, nandyan yung Marianas Trench sa atin, nandyan yung sa 7 kilometers deep. That's established that it belongs there. Yeah, it belongs there, that it exists in those places. Ang paniniwalang ito ay pinaglunsaran na ng maraming scam. Itanggiman ni Bongbong ang pinagmulang mga paniniwala sa yoga at anting-anting at sa maswerteng numero ng kanyang magulang, ang kanyang pagiging Marcos ang naglalantad pa rin sa kanya sa mga paniniwalang bayan na balot ng kasinungalingan o sa mga kasinungalingang ipinaako sa bayan ng kanyang mga magulang. Ang aming mga binahagi sa podcast na ito ay bunga ng aming Marcos Regime Research Program, partikular ang aming paunti-unting pag-iimbestiga sa mga nagpapahayag ng katapatan o pagmamahal sa mga Marcos. Mailan na kaming naisulat tungkol sa mga grupong makamarcos, pero ang talagang gustong gawin ay manghuthot at mang-scam. Iyon ang 3 huling kabanata ng aming librong Marcos Lies, kung saan tinipon ang karamihan ng mga artikulong produkto ng Marcos Regime Research Program sa ngayon. May nakumpleto rin kaming pag-aaral tungkol sa koneksyon ng mga piling pook at librong makamarcos at mga kasinungalingan o disinformation na pabor sa mga Marcos na lumulutang sa social media. Patuloy ang aming pag-aaral tungkol sa mga nanghuhubog ng makamarcos na pananaw habang aming tinutuligsa ang mga kasinungalingan tungkol sa mga Marcos na minsan sila mismo ang nagpapakalat. Para sa karagdagang impormasyon at batis at posibleng konsumisyon, bisitahan ang website ng Marcos Regime Research Program, ang dictadura.upd.edu.ph o hanapin sa Facebook o Twitter ang account na Tita Marcos Lie Today.